Sa episode 195 na tayo na FPG's Batang Quiapo mga kapamilya. Sabi nito ni Don Julio, pagpasensya mo na Ramon. Alam mo naman na nabigla lang tong apo natin, mabait naman tong si Tanggol. Sabi naman ni Don Julio, halika apo, ipapakita ko sa iyo ang iba pang negosyo natin. Kaya lumago ang pamilyang ito. Sumunod ka sa akin. Nakita mo to? Dito nire-repack lahat ng mga shabu na ibinebenta natin ng pamilya natin. Di kalidad, first class, sa madaling salita, imported, original. Kaya tayo ang tinatangkilik ng mga parokyano at ibinebenta natin ito sa buong bansa, hindi lang sa Kalakang, Maynila. Maging sa ibang bansa din at sa buong Pilipinas ay marami tayong nakukuhang mga kliyente at mga customer. Sabi niya, no? Kaya dito, ang laki talaga ng kitaan. Dito kami kumikita ng malaki ako. Sabi niya, no? So sabi niya, halika, sumunod ka at ipapakita ko sa iyo kung alin pa talaga ang produkto namin, ang isang produkto ng pamilyang ito na kung saan ay nakakabenta kami ng mas malaki. Eto, ipapakita ko sa iyo, apo. Yung mga nakikita mong yan, cocaine. Yan ang tawag dyan. Mas pina-high end, diba? Mas mamahalin. Kaya tanging mga mayayaman lamang ang nakakabili niyan. Dahil mas doble ang presyo niyan sa merkado kapag ito ibebenta. Dahil ito ay talaga nga namang dekalidad. Sabi naman magtatayo din daw ng negosyo, no? Kumbaga magtatanim ng punla. Para nga naman hindi na nga naman sila umangkat pa sa ibang bansa. Kasi nga tinanong nga ni Tanggol o ni David, bakit hindi pa raw sila nagnenegosyo sa Pilipinas? Sumagot naman si Ramon, sabi niya, coco leaves kasi yan, inaangkat natin sa ibang bansa pero magtatanim din tayo niyan sa mga bulubundukin, sa mga tagong bundok o gubat dito sa Pilipinas. Nang sa gayon, hindi na tayo aangkat pa ng supply sa ibang bansa. Dito na rin tayo magtatayo niyan balang araw. Sabi naman ni Don Julio, maganda at nagtatanong ka, apo, dahil ibig sabihin nun, natututo ka na lalaman mo ang mga iba pang mga kalakaran dito sa ating negosyo, no? So yun na nga, talagang pumayag na nga tong si Tanggol o si David, wala na nga talaga siyang nagawa. Ngayon sabi naman ni Don Julio, sumunod ka sa akin, apo, meron pa akong ipapakita sa iyo. Yung mga laman ng attache case, ito raw yung mga shabu na talagang ipinapadala sa shipment. Diba kapag mayroong shipment, dyan inilalagay, isinasakay sa eroplano. Kaya nga sabi nga ni Tanggol, yan po yung nasa likod ng eroplano, hindi ba? Mismo, sabi niya. Yun nga. Kaya naman sabi naman ni Don Julio, mas maganda at malaman mo na lahat. Tapos dumating itong isa sa mga kasosyo nila, si Mr. Kim. No? Nagkabatian. Sabi naman ni Mr. Kim, meron doon silang offer para nga kay Ramon, binigay yung isang attache case. Ngayon nagkamayan sila. Sabi naman ni Ramon, Severino, itor mo na muna si Mr. Kim. Sabi naman ni Don Julio, siya nga pala si Mr. Kim, maganda't makilala mo na siya ngayon pa. Dahil darating din ang araw na kapag ikaw nang humawak ng negosyo natin, apo, makikipag-meet up ka na sa mga natin, kasosyo natin sa negosyo. Diba? So yun na nga, umalis na nga itong si Mr. Kim from Korea at marami pa rin daw darating ng mga bisita. At eto na, pinakita na nga nila yung nakatago dito sa access controller, no? Meron silang malaking dito kumbaga hidden passage, diba? Sabi, sige apo, pumasok ka. Eto, dito pala nakatago ang kayamanan nila. May mga ginto, mga bars ng ginto, tapos mga pera, mga 1,000 saka mga bagong 500, no? Gagamitin din daw nila yung yung pera na yan kapag nagkakaroon daw ng mga shipment para hindi daw mahalata, di ba, sa pagpapalitan o sa pagpapadala ng mga kalakal. Ginagawa nilang kumbaga parang in front. Yun. So kinuha ni Olga yung isang bar at pinahawakan nga kay Tanggol. Ang bigat yan, isang gold na yan. Sabi ni Olga, ngayon Tanggol, hindi ka na makakatanggi sa ino-offer ng pamilya namin. Dahil ipakikilala ka na rin ni Ramon
sa mga kasosyo namin sa negosyo mamaya, no? So sabi naman ni Ramon, ano, Tanggol, nakita mo na ngayon ang negosyo namin. Dito kikita ka lang ng hindi doble, kundi triple, minsan pa nga 10 times ang kita mo dito. Maubuhay ka dito, talagang yayaman ka. O no, tatanggapin mo na ba? Sabi niya, no? So samantalang tong si Santino, tinawag ni Coach Gary. Sabi niya, maglinis ka muna ng buong gym. Kaso po coach, kasama po ko na para sa nasa ring ka pa. Kaya nga, dahil priority daw muna yung mga players ng nasa ring cup. Kaya mas maganda makita ng mga tao na malinis tong buong gym bago nga magsimula ang laban. Kaya inutusan niya muna tong si Santino na maglinis at gawin muna yung parte niya bilang isang janitor. Samantala yung maintenance, nakatingin kay Santino, di ba? Binabantayan siya. Hinihintay na muna siya makapaglinis. Ngayon, yung isang coach, pinuntahan Santino, sabi niya, "O Santino, akala ko ba prepared ka na?" Kaso po inutusan po muna ako ni Coach Gary na maglinis daw po muna. Paano niyan? Hindi ka pa makakapag-warm up niyan. Paano ka makakapagsanay niyan? O sige, ganito na lang. Habol ka na lang ha. Pagkatapos ng maglinis, sana makapag-ensayo ka pa. Sige po, yun. Samantala, itong si Roda, nagbabalik, nakaahon sa buhay, nako, negosyante na. Nagtitinda na siya ngayon. At syempre, yung ang pwesto nga ni na Marsing, di ba? Naibalik na nga yung di ba, yung pwesto ni na Marsing kasi nga binili nila to. Doon nga sa bagong nagmamay-ari. At syempre, hindi na naman nila gagamitin yung lugar na yan, yung kanilang pwesto, kaya ibinigay na nila kay Roda. Grabe to si Rodo. Naglagay pa ng pinaka-divider para lagay ng mga gamot na kanyang ibinebenta. At niloloko pa siya na tinding, sabi niya, ano yan, kung ano ng mga binebenta mo, niloloko mo na naman ng mga customer mo, mga tao, pinagloloko mo. Hindi naman effective yan. Baka mamaya sumakit pa dyan nila. Nakakatoto eksenang to Sabi naman ni Noy, naku po, araw-araw pala, lagi merong rambulan dito. Sabi naman ni Tinding, naku, siguraduhin niya lang na nagbago na siya at natuto siya sa mga pagkakamali niya kaya siya nadapa. Sabi niya, sana talaga tuloy na siya nagbago. Sabi naman ni Marites, kung ganun, Roda, ikaw na pala ang kukuha ng pwesto ni na Marsing. Sabi naman ni Roda, ay hindi pa ba obvious, Tess? Nandito nga ako, diba? At syempre, kapag umasenso ko, gagantihan ko kayo. Hindi pa rin talaga nagbabago to si Roda. Samantala, nagtipon-tipon muna ang mga boksingero na ilalaban nga sa Nazarene Cup. Sabi naman ni na Chito sa ni Lawrence, yan na si coach. Sabi Chito, inaasahan kita na ipapanalo mo ang laban. Kailangan makita ng mga taga-Quiapo na magagaling ang mga atleta ng Kamao Gym. Sabi niya, dahil tayo lang inaasahan. Sabi naman ni Chito, paano po yung saling pusa na yan na janitor na yan, coach? Lalaban pa ba yan? Sabi huwag mong sabihin, Chito, natatanggalin ko siya. Isinama ko siya para makumpleto ang 4 na line-up. Kaya wala kayong magagawa dahil sasabak rin siya sa laban. Sabi niya, sabi ni Coach Chito. O sabi nga ni Coach Chito, dagdag pa niya, kaya inaasahan ko kayo na ipapanalo ninyo ang labang ito. Huwag tayong mapapahiya. Kaya good luck, galingan ninyo. Ngayon, nung pag-alis ni Coach Gary, sinundan siya ni Lawrence. Pinuntahan sa opisina. Coach, magaling na ako, kaya ko nang lumaban. Kasi hindi mo na lang ako payagan. Kayang-kaya ko na, sabi naman ni Coach Gary. Alam mo, walang bearer itong si Santino. Pero pumayag ako dahil wala talagang kukumpleto sa 4 na manlalaro. Alam mo, hindi na ako umaasang manalo pa sa Santino. Diba? Para sa akin, okay na yung manalo yung 3. Kaya yung mga kasama mo, yung 3, okay nang manalo yun. Diba? 3/1. Okay na yun. Malaking factor na yun para sa gym natin. Kaya kung pwede lang, Lawrence, atupagin mo yung sarili mo dahil hindi mo pwedeng ipilit yung gusto mo at sumasakit ng ulo ko, umalis na siya. Samantalang itong si Roda, talagang nakapag-agawan ng customer kinatinding dahil nga mayroong ang babae na bibili ng pain reliever. Ay hindi, wag yan. Hindi totoo yung herbal na binebenta, yung inaalok nga ni Noy. Yung halaman nga herbal. Ito ang bilin mo.
100 lang, isang garapon. Sasakit ang pananakit ng katawan mo. Sabi, teka lang, inaagawan mo kami ng customer, sabi ni Tinding, no? Nakakatuwa talaga 'tong eksenang 'to.